Paps, may nag-due akong loan sa is amounting 33,000 pesos. At may kasunod pang mag-due on the next 4 months amounting 15,000 pesos mahigit. Here's the catch. 35 years old na ako ngayon. At kung sakaling pababayaan ko lang siya at hindi ko siya babayaran hanggang sa aking pagretiro ng sa edad na 60, magkano kaya ang aabuti nito kasama ang interest? Paps, 1% per month ang interest rate ng penalty sa mga past dues sa is kapag pinabayaan. So, computein natin. Dito mga Paps, gagamit tayo ng compounding interest calculator. So, i-compute natin. 35 years old ako ngayon. So, ipalagay na natin 36 years old. I-minus ko sa 60 years old kung saan yung pinaka-normal na edad sa pagretiro ng mga ordinaryong manggagawa sa edad na 60. So, 24 years yung i-compute natin para sa compounding interest. Compound interest calculator. Ayan. Medyo mabagal yung internet natin dahil naka-base lang tayo dito sa cellphone na to. Dahil walang internet dito sa kusina namin. Parang gugutumin ako ulit dito bago pa man mag-download itong website na inaano natin. So, ganito na lang. Wag na lang tayo sa computer. Dito na lang tayo sa cellphone dahil may internet dito. Compounded interest calculator. Yung nag-due kong almost 33,000 plus yung 15,000 mahigit. So, palagay natin 33 plus 15 is equals to 48,000. Interest rate 1% per month. Ayan nakalagay. 1% monthly. Huwag niyo nang pansinin yung dollar. Isipin niyo na lang piso, ano yan, piso sign. So yung terms, ilagay natin dito is 24 years. Additional contributions, wala. Deposit amount, wala. Yung ano lang, yung initial investment lang yung kailangan natin ilagyan. So, review muna natin. Yung initial investment, yung nag-due natin na loan, ang ilalagay natin, 48,000. Interest rate, 1% per month. Yung compound frequency na dito is 12 months per year. So, dito, kung ilang number of years, ilalagay natin 24 years. So, dito, i-calculate na natin. Ayan mga Paps. Yung nag-due kong 48,000 pesos, ito, 48,000 pesos, magiging 842,000 pesos. Almost 843,000 pesos yung babayaran ko in 24 years. So imagine, tumubo yung 48,000 na loan ko, tumubo siya ng almost 795,000 pesos in just 24 years. So, sobrang laki talaga. Kaya, yung payo ko talaga sa inyo, mga Paps, kapag may nag-due kayong loan sa is, o kahit naman na anong bangko, any form of loan sa iba't ibang mga financing companies, wag nyo talagang pababayaan yung mga loan. Dahil, babalikan talaga kayo niyan. Pero, sa pagkakaalam ko, meron silang restructuring ng loan. Hindi ko lang sure kung anong uri ng loan yung pwedeng i-restructure. Kasi itong loan na to ay nung pina-inquire ko kay Mickey sa Pinas, sinabi ng teller na hindi siya pwede. Bawal ang restructure sa ganitong uri ng loan. Nilalamon talaga ng mga penalty ang mga contribution natin at kahit sa liit lang na principal, pero times 20 ang aabutin in just 24 years. Kaya kung ayaw nyong lamunin ng mga penalty ang inyong mga pinaghirapan, wag nyong pababayaan yung mga loan ninyo sa is. Dahil ang is ay hindi katulad sa pag-ibig na kapag may mga overdue kayo mga loan, ay automatic kinukuha lang nila sa mga savings ninyo. Pero sa is hindi po ganun. Isipin nyo na lang, kakadue pa lang ng loan ko na yon last month, November 30, 2024.
Nung pinagbayad ko na ang misis ko nung mga nakaraan, almost 34,000 ang nabayaran niya. Nagpaluwal pa siya ng 1,000 dahil 33,000 lang ang ipinadala ko. Ganon yun. Kaya hindi talaga natin dapat pinapabayaan ang ating mga loan sa SSS.